Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating Bible reading for the year 2024. At ngayon po ay day 127 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 16. Nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Juda. Pinalibutan niya ng pader ang Rama upang walang makaalis o kaya'y makapunta kay Asa sa Juda. Dahil dito, nakipag-ugnay si Asa kay Ben-Hadad na hari ng Syria na nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto na kinuha niya sa kabangyaman ng templo ni Yahweh at sa kanyang palasyo. Ganito ang sinabi niya, "Pinadalhan kita ng pilak at ginto. Ibig kong magtulungan tayo tulad ng ginawa ng ating mga magulang. Sirain mo ang kasunduan ninyo ni Baasa na hari ng Israel upang hindi na niya ako guluhin." Sumang-ayon naman si Ben-Hadad at pinasalakay niya ang mga pinuno ng kanyang hukbo sa mga lungsod ng Israel. Napasok ng mga ito ang Ijon, Dan, Abel-Mayin at ang mga lungsod imbakan sa Neftali. Nang mabalitaan nito ni Baasa, ipinatigil niya ang pagpapader sa Rama. Dahil dito, tinawag ni Haring Asa ang mga taga-Juda at ipinahakot ang lahat ng bato at kahoy na naiwan sa itinatayong pader at ginamit niya ang mga ito sa pagpapader sa Giba at Mizpah. Nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, "Dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga ngabayo, ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtiwala. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. Dahil sa kahalangan mong ito, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan." Sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani at ito'y ikinadena sa bilangguan. Mula nooy, naging malupit si Asa sa mga tao. Lahat ng ginawa ni Asa mula sa simula hanggang wakas ay nakatala sa aklat ng kasaysayan ng mahari ng Juda at Israel. Noong 39 na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa paa. Sa halip na kay Yahweh humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sumangguni. Namatay siya ng 41 taon ng kanyang paghahari. Inilibing siya sa lungsod ni David sa isang libingang yungib na ipinasadya niya para sa kanyang sarili. Inilagay siya sa isang kabaong na nilagyan ng lahat ng uri ng pabango. Bilang pagpaparangal sa kanya, gumawa ang mga tao ng napakalaking siga. 2 Chronicles chapter 17. Ang humalili kay Asa bilang hari ay ang anak niyang si Jehoshaphat at pinalakas nito ang kanyang paghahari laban sa Israel. Naglagay siya ng mga kawal sa lahat ng mga lungsod na may pader sa Juda at nagtayo ng mga kampo sa buong bansa, pati sa mga lungsod ng Ephraim na nasasakop ng kanyang amang si Asa. Pinatnubayan si Jehoshaphat ni Yahweh sapagkat tinularan niya ang mabuting pamumuhay ng kanyang ama noong una. Hindi siya sumamba sa mga Baal. Nanalig siya sa patnubay ng Diyos ng kanyang ama. Sinunod niya ang kautusan ng Diyos at hindi tinalikuran ang ginawa ng mga naging hari ng Israel. Kaya pinatatag ni Yahweh ang kaharian ni Jehoshaphat at ang buong Juda ay nagbuwis sa kanya. Nagkaroon siya ng maraming kayamanan at malaking karangalan. Masigla siyang naglingkod kay Yahweh. Inalis niya sa buong Juda ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga rebulto ni Asherah. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, inutusan niya ang kanyang mga opisyal na sina Ben-Hail, Obadias, Zacharias, Netanel at Mikaeas na magturo sa mga lungsod ng Juda. Kasama rin nila ang mga Levitang sina Semaiyas, Netanias, Zebadias, Asahel, Semiramot, Jehonathan, Adonijah, Tobias,
Tubadod ni Jas at ang mga paring sina Elisama at Jehoram. Nagturo sila sa mga lungsod sa buong Juda na dala ang aklat ng kautusan ni Yahweh. Ang mga kaharian sa palibot ng Juda ay pinagharian ng takot kay Yahweh kaya't hindi nila dinigma si Jehoshaphat. Nagpadala sa kanya ang mga pilak ang mga Filisteo bilang buwis. Nagbigay naman ang mga Arabo ng 7,700 lalaking tupa at gayon din karaming kambing na lalaki. Lalong naging makapangyarihan si Jehoshaphat. Pinadiran niya ang mga lungsod sa Juda at nagpatayo ng mga lungsod imbakan. Napakarami ng kanyang inipon kayamanan sa mga lungsod ng Juda. Naglagay siya ng matatapang na kawal sa Jerusalem. Ganito ang kanilang mga pangkat ayon sa kanilang mga angkan. Sa lipi ni Juda, 300,000 kawal. Si Adna ang pinakamataas nilang pinuno. Pangalawa, si Jehohanan na namahala sa pangkat ng binubuo ng 280,000. Pangatlo ay si Amazayas na anak ni Zikri na kusang loob na naghahandog ng paglilingkod kay Yahweh. Ang pinamamahalaan naman niya ay 200,000 matatapang na kawal. Sa lipi ni Benjamin, si Elida, isang mahusay na kawal, ang namamahala sa pangkat na may 200,000 may sandatang mga pana at panangga. Ang pangalawa sa kanya ay si Jehosabad na namahala naman sa 180,000 kawal na handa sa pakikipaglaban. Ang mga pangkat na ito ang naglingkod sa hari bukod sa nakapwesto sa mga may pader o sa mga may pader na lungsod sa buong Juda. 2 Chronicles chapter 18. Nang si Jehoshaphat ay yumaman at naging tanyag, nakipagkaibigan siya kay Ahab. Ipinakasal ni Jehoshaphat ang isang kabilang sa kanyang pamilya sa isang kabilang sa pamilya ni Ahab. Lumipas ang ilang taon at dinalaw niya si Ahab sa Samaria. Nagpatay si Ahab ng maraming tupa at baka para sa kanyang mga panauhin. Sa pagkakataong iyon, hinikayat ni Ahab si Jehoshaphat na salakayin nila ang Ramoth Gilead. Nang tanungin ni Ahab na hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Juda tungkol dito, ganito ang sagot niya. Handa ako at ang aking mga tauhan. Sasama kami sa inyo sa digmaan, ngunit bago natin gawin ito, sumangguni muna tayo kay Yahweh. Tinipon ng hari ng Israel ang 400 propeta at tinanong kung dapat bang salakayin ang Ramoth Gilead o hindi. Sumalaki kayo, ang nagkakaisang tugon nila. Ibibigay sa inyo ng Diyos sa inyong mga kamay. Ngunit nagtanong si Jehoshaphat kung wala na bang ibang propeta si Yahweh na maaari nilang mapagtanungan. Sumagot ang hari ng Israel, meron pang isa, si Mikayas na anak ni Imla. Kaya lang, galit ako sa taong iyon sapagkat wala na siyang mabuting propesiya tungkol sa akin. Puro na lang masama. Huwag kayong magsalita ng ganyan, mahal na hari, sabi ni Jehoshaphat. Ipinatawag agad ng hari ng Israel ang isa sa mga opisyal niya upang ipasundo si Mikayas. Nakaupo ang dalawang hari sa kanilang trono sa gitna ng gikan sa may pintuan ng Samaria. Nakasuot sila ng mariringal na damit at nasa harapan nila ang mga propeta na nagpapahayag. Naroon din si Zedekias na anak ni Kenaana. May dala itong mga sungay na bakal na ginawa niya at ang sabi, ito ang sinabi ni Yahweh. Sa pamamagitan ng mga sungay na ito, maitataboy ninyo ang mga taga-Syria hanggang sa sila'y malipol. Ganito rin ang sinabi ng mga propetang naroon. Iisa ang payo nila. Salakayin ninyo ang Ramoth Gilead at magtatagumpay kayo sapagkat ibibigay ito ni Yahweh sa kamay ng hari. Samantala, nakita ni si Mikayas ng sugo ng hari. Sinabi niya, ang ibang mga propeta ay nagkaisang magpahayag ng kasiyasiya sa hari. Makakabuting kasiyasiya rin ang ipahayag mo. Ngunit sinabi ni Mikayas, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung ano ang sasabihin niya sa akin, iyon din ang aking sasabihin. Pagdating ni Mikayas, tinanong siya ng hari, dapat ba o hindi dapat na salakayin namin ang Ramoth Gilead? Ang tagon niya, humayo kayo at magtagumpay. Tiyak na ibibigay sila ni Yahweh sa inyong mga kamay. Ngunit sinabi ng hari,
Hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo na sa pangalan ni Yahweh ay pawang katotohanan lamang ang iyong sasabihin sa akin? At sumagot si Mikaías, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel. Nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna kaya't pauwiin na silang mapayapa. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, hindi ba sinabi ko sa iyo na ang taong iyan ay walang mabuting propesiya tungkol sa akin at puro na lamang masama? Makinig kayo sa sinabi ni Yahweh. Sabi ni Mikaías, nakita kong nakaupo si Yahweh sa kanyang trono at ang buong hukbo ng kalangit ay nakahanay sa magkabilang tabi niya. Nagtanong si Yahweh, sino ang mag-uudyok kay Haring Ahab ng Israel na sumalakay upang mapatay siya sa Ramoth Gilead? Isa't isa'y may kanyang sinasabi hanggang may isang espiritu na tumayo sa harapan ni Yahweh at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Paano mo yan gagawin? Tanong ni Yahweh. Pupunta ako at uudyokan kong magsinungaling ang lahat ng kanyang mga propeta, sagot niya. Gawin mo yan at magtatagumpay ka, sabi ni Yahweh. Ipinahintulot ni Yahweh na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo, subalit itinakdanan niya na mapapahamak ka. Lumapit si Zedekias kay Mikaías at sinampal niya ito. Sinabi niya, kailan pa ako iniwan ng Espiritu ni Yahweh upang magsalita sa iyo? Malalaman mo rin iyon kapag nagtago ka na sa loob ng isang silid, sagot ni Mikaías. Iniutos ng hari ng Israel na dakpin si Mikaías at ibigay sa kanyang anak na si Joas at kay Amon na gobernador ng lungsod. Ikulong ninyo siya at bigyan ng kaunting tinapay at tubig lamang hanggang makauwi akong ligtas, sabi niya. Kapag nakauwi kang ligtas, hindi nga ako kinausap ni Yahweh, sagot naman ni Mikaías. Sinabi pa niya, tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko. Magkasamang lumusob sa Ramoth Gilead ang hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Juda. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, magbabalat kayo ako, pupunta sa labanan, ngunit magsuot ka ng damit hari. Nakabalat kayo nga ang hari ng Israel na pumunta sa labanan. Iniutos ng hari ng Syria sa kanyang mga pinuno ng mga karwahe na ang hari ng Israel ang tutukan sa pagsalakay. Nang makita nila si Jehoshaphat, inisip nilang ito ang hari ng Israel kaya't dinaluhong nila ito. Nanalangin ng malakas kay Yahweh si Jehoshaphat upang sila'y iligtas o siya'y iligtas. Tinulungan naman siya ng Diyos na si Yahweh at itinaboy nito ang mga kaaway. Nang malaman ng mga pinunong nasa karwahe na hindi siya ang hari ng Israel, hindi na nila ito hinabol. Ngunit, sinamang palad naman ang hari ng Israel. Tinamaan siya ng isang ligaw na palaso buhat sa kaaway. Tumagos ang palaso sa pagitan ng kanyang baluti at siya'y nasugatan. Sinabi niya sa nagpapatakbo ng kanyang karwahe, umalis na tayo rito, maluba at ang tama ko. Naging mahigpit ang labanan ng araw na iyon. Nanatiling nakasandal si Ahab sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga taga-Syria. Paglubog ng araw ay namatay siya. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito sa atin at pagpalain po tayo o kayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.